Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ano ang mga headlines sa Aksyon Davao? Pulong versus Inday sa pagkamayor sa 2016. Imposible, sumala sa kauban sa mga Duterte sa hukbong. Ihap sa mga bago ug nagpa-renew business permit karong tuiga, mitaas. Notadong drug pusher sa Matina, sikop sa bypass operation. Usa ka balay sa Turil, ug daw human kinamoy sa dakong kalayo. Ug exclusive agency nga gitrabahuan sa gwardyang nadakpan sa raid sa Isla Verde nitong Sabado na miligrong mapasirado. Ang mga maaksyon nga balita, sugda na! Para saan nga ba ang mga nakatambak ng mga relief goods? Wala nitong DF315. Nananatili pa rin daw siyang kampiyon sa puso ng kanyang mga kababayan. Davao, Southern Mindanao, maayong hapon, adlaw nga Martes, ikatulong adlaw sa Marso, tuig 2015. Kauban ang inyong mga muaksyong tigbalita at namo mga balita o impormasyon nga angay ninyong masayran. Kini si Mikey Portadera. Makita na usab kita sa laing nasod pinaag sa Action International Channel, kini si Jem Avancenia Arenas. Partner, mga kapatid, maayong hapon, nahimong sadya ang pagsugod sa Davao City Council session ganinang buntag sa pagduaw sa mga estudyante sa School for the Blind sa Dakbayan. May bisita sab ganina sa konseho ang mga finalists sa mutya ng Davao 2015. Umaaksyon si Paulo Anota. May pabili pa mga estudyante sa Davao School for the Blind sa ilang kahana sa pagtukar sa musika sa pagsugod sa Davao City Council session ganihang buntag. Ang pipila kanila, may pakita pa og gila sa tubangan sa mga konsihal o sa mga empleyado sa sangguniang panglungsod. May bisita sila aron ipalapad ang advokasya nga ang kasagarang rason sa pagkabuta nga ang katarak dali lang mapatambalan. Busa, isip panawagan sa mga mambabalaod, pagpromotar sa mga balaod nga muamping sa panglawas. Matod ni Welmo Kapoy, principal sa maong eskwelahan, nakasinati isab ang maong tulunghan o problemang pinansyal. Maunanawagan sila sa ahensya sa gobyerno o pribadong sektor sa bisan unsang tabang. For few years now, we were trying to move heaven and earth to really tap local support, especially for the food of our students. Sa pikas nga bahin, miduaw sab sa sesyon ang 15 ka mga finalist sa mutya ng Davao 2015. Sa March 14 na ang Coronation Night sa Davao Recreation Center. Sa March 9 na sab, formal nga buksan ang kasadya sa ika-78 nga araw ng Davao sa Rizal Park. Hinoon gipaabot ni Councilor Al Ryan Alejandre nga sa Marso 16 ang parada Davaoenyo kaysa sa naandan nga sa usa ka Domingo pagabuhaton. Gani 150 ka mga high-ranking military officials sa nasod ang VIP guest ni Mayor Rudy Duterte. Dapat yun March 16 kasi that's the founding anniversary ng March 16. So that's a holiday ang March 16. So wala pa may kabalo kung March 17 kung i-declare na holiday kasi nagbahad pag-usab si City Administrator Attorney Melchor Kitain sa mga empleyado sa Davao City LGU nga sagad absent sa mga aktibidad. Posible matod pa nga masilutan sama sa pipila ka mga department heads ni adtong Nobyembre nga giawhag ni ina nga mo resign tungod pirming absent. My request is that let us participate, let us attend, especially during the Parada Davaoenyo, because I don't think it will look nice if we have so many guests in the city and yet the people who matter in the city itself are not there. Mukabat sa 8 milyones pesos ang igahin nga budget sa araw ng Davao 2015. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Ihap sa mga magbago o mga magpa-renew o business permit karong tuiga, mas taas kung itandi sa mga milabayng tuig. Atong ibalik si Paulo Anota alang sa report.
Madasigong gipaabot ni Councilor Danilo Dayang Hirang, chairman sa Finance Committee sa 17th Davao City Council, nga misaka ang ihap sa mga negosyong may kuha og business permit karong tuiga. Sa milabayng tuig, mukabat lamang sa 1,215 ang mga bagong negosyo sa Dakbayan ug 30,458 ang nagpa-renew sa ilang mga business permit. Apan karong tuig 2015, miabot kini sa kinatibuk ang 32,603 permits. Sa talaan, misaka ang ihap ngadto sa 2.9 o dulan 3%. So as you notice, in 2014, our total applied business tax for renewal is 30,458. But this year we have approximately 31,428. Dugang ni Dayang Hirang sa maong datos, mobalor sa 192 billion pesos ang kapital o ang igahin sa mga negosyante sa maong mga negosyo karong tuiga. Nag-una gihapon ang retail ug services industry nga kasagaran mga tindahan ug manpower agency. Nakita sab sa trending nga kusog ang mga negosyong laundry shop o car wash sa datos sa Davao City Business Bureau. Ang maong pagtaas sa ihap sa mga negosyo sa Dakbayan tungod matod pa sa 72-hour documents processing sa lokal na panggamhanan nga hugot nga gimando ni Davao City Mayor Rudy Duterte. The coming of investors are going up in the city of Davao, and we expect to, I think if all the documents will be in, maybe this year we will go up to 35,000 old and new. Naglaom sab ang konsehal nga mas mudako pa ang kita sa syudad sa sunod tuig. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Alas 12 ganinang kaadlaw nagpatuman na og 15 sentimos nga taas presyo sa gasolina ang kumpanyang Shell, Caltex ug Eastern Oil Station. Samtang ganinang alas 6 sa buntag nagpatuman sab og susamang increase ang Phoenix Petroleum. Hinuon gipatuman na sab sa mga nahisgutang mga gasoline station ang 40 sentimos nga rollback sa presyo sa diesel ug 80 sentimos nga rollback sa presyo sa kerosene. Sa pagsulod sa tuig 2015 kini na ang ikaupat nga price increase sa presyo sa gasolina, ikaupat nga price rollback sa kerosene ug ikaunom nga price rollback sa presyo sa diesel. Milamoy sa usa ka balay sa San Roque, Daliao, Toriling, Dakbayan sa Davao alas 9 ganinang buntag. Sumala sa tag-iya sa balay nga si Perfecta Abasolo. Walay tawo ang ilang balay dihang nahitabo ang insidente busa wala siya kahibalo kung asa gikan ang kalayo. Saysay sa ilang mga silingan aduna sila'y nadunggan nga kusog nga buto una misilaob ang kalayo. Walay nasalbar nga gamit ang pamilya Abasolo gawas sa pipila ka papeles nga nakabutang sulod sa bag. Pagkuha na ko gikan sa akong giadtuan kay nagsakit mo itong igagaw na ako kung gihatag tambal. Pagkuha na ko bumbiro ni labay. Kabalog diri sa muaba. Human na balitang mudagan pagkamayor sa sunod tuig si Vice Mayor Pulong Duterte. Posibleng makaatbang niining iyang igsuon nga si kaning Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Apan sumala sa pipila ka membro sa ugpong, imposible kini mahitabo. Umaaksyon si Paulo Anota. Alang sa 32 anyos nga merchandiser ning Dakbayan nga si Monchito Medios, kung mukandidato si kanhing Mayor Inday Sara Duterte Carpio pag-usab, isip pagkamayor sa syudad, piliun niya kini kaysa ni kasamtangang Vice Mayor Paulo Duterte. Sumala niya, maayo ang pagpadagan sa mayora og nasuwayan na sa katawhan ang iyang katakos sa pagpadagan sa syudad. Ang maong sentimento, migula human na report nga mukandidato ang Vice Mayor sa mas taas na posisyon kung mudeklara si Mayor Duterte pagka-presidente sa 2016 national elections. Si Inday Sara na lang. Mas maayo man yung padagan ko itong niagi. Apan si Sheila may baos, pilion kuno si Pulong Duterte. Tambag hinuon sa 19 anyos nga taga-tugbok ning Dakbayan, dapat magkasinabot na ang mga Duterte alang sa planong politikal sa ilang pamilya. Brag si Pulong ata. Nga naman. Okay man siya modala kay okay man karon ang city, wala kay gugot. Dapat magkasinabot yun sila. Kay para sa ako kay ilang papa maayo man kay mapadala diri og kuan sa Davao. Nga sila dapat makuha nila ang kuan silang papa nga igsuon sila dapat dili sila magtigin na isa sila nga mo paubos sa napoy isa nga mo ay mo gunit kung unsa jud ang Davao. Alang kang 2nd District Councilor Danilo Dayang Hirang nga membro sab sa hugpong, dili mamahimo o imposible matud pa kung duha ka mga Duterte ang mag-atbang pagkamayor. Hinuon, suportahan nila ang bisan kinsa sa duha nga mapiling standard bearer sa maong partido. But as to
the party we have not discussed yet. And there was no meeting called for the purpose. As to the presidential issue about the mayor, whatever his decision, we will support him. We haven't talked about it. Wala pa may meeting nga gipat awag sa Hugpong, but whoever among the two leaders of Hugpong will going to support. Kasamtangan pang ginakauhat sa News 5 ang mga pahayag sa mga igsoong Duterte kalabot sa moong isyu. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Usa ka lalaki nga dugay na ang ginamonitor sa kapulisan tungod sa pagpamaligya og ilegal nga droga, sikop sa bypass operation. Ang rason sa suspect, gibawalan siya sa iyang doktor nga motrabaho tungod sa iyang sakit, maong namaligya na lang kini og ilegal nga droga. Umaaksyon si Mike Pasco. Niadtong Disyembre lang kuno nakagawas gikan sa ospital ang tricycle driver nga si Ponciano Susosco alias Mario. Human kini gipaubo sa operasyon tungod sa iyang sakit nga ulcer. Apan karon sa prisuhan sa Talomo PNP na kini magpadayon nga magpaalim sa iyang sakit. Human nga nadakpan kini sa gikasang bypass operation sa Talomo PNP pasado alas 7 gabi sa Pioneer Extension Matina Playa, Davao City. Nakuha gikan sa maong suspek ang napulo ka sa gituhang shabu og bypass money. Rason sa suspek, gibawalan kuno siya sa doktor nga mobalik sa pagmamasada tungod sa bag-uhay lang operasyon. Busa na maligya na lang kini og droga. Bago pa kung gawa sa ospital ko niya, wala ko ikan ba? Hindi ka pwede mo kuhan og bugat. Ano sa ulcer na libang kong lugo. Apan sumala sa otoridad, diadtong milabayng tuig pa niini gimonitor si Susosco. Human nga daghanang impormasyon na nadawat niini, pinaagi sa i-text mo kang CD hotline, labot sa illegal nga binuhatan niini. Kining suspect dugay-dugay na gining gimonitor sa atong kapulisan since November last year pa ni. Galiyok ni dia sa may Aplaya. So ganina lang yun na timingan sa atong mga pulis o na tisbayan mong nadakban yun siya na. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon ni Susosco. Umaaksyon, Mike Pasco, News 5. Usa ka manpower agency ang namiligro nga manirado karon human masayran nga illegal kining naga-operate isip security agency. Ang usa sa ilang mga personay lakip sa nadakpan sa raid natong Sabado. Umaaksyon si Irene de la Cruz, exclusive. Dili man apil sa search warrant, apan gidakop gihapon kining si Edward Bawo, 38 anyos, taga Isla Verde Boulevard, atol sa gihimong drug raid sa otoridad sa mga gituuhang drug den sa Isla Verde ni adtong Sabado. Kini human nakit-an sa otoridad si Bawo nga nagdala-dala og pusil. Nagpaila matud pa kining gwardya, apan tungod wala kining mapakitang security license card ug lisensya sa armas, gidakop dayon kini. Sa pag-imbestiga sa kapulisan kang Bawo, nitug-an kini nga dili lisensyado ang iyang gitrabaho ang RBS Promotion and Allied Services. Sa pag-serve namin ng mga search warrant kasi nandyan siya sa may kanto ng Marikit. And then may nakitaan siya na may nakasubit na baril. So, may i-claim siya na security agency kung saan siya nagtatrabaho. Pina-check natin kung yung agency na yun ay may permit ba to operate, license ba, and it would appear na hindi pala. Naibaril dire sa kuha, ako na lang gidala gisulon ako sa jacket. Taga opisina na sir sa ma'am sa agency na siya nga baril. Wala ko kabalo nga nay permit na ng baril. Wala ko kabalo ma'am. Giadto dayon sa kapulisan ang maong agency nga nahimutang sa corner anda San Pedro Street. Gawas pa lang sa building, makita na ang kalapasan sa maong ahensya. Kay hiring kini og gwardya, apan pwede mga apply ang aplikante bisan walay lisensya. Naabtan sulod sa opisina ang mismong tag-iya sa agency nga si Remrod Suarez. Giklaro ni ini nga manpower services lang ang ilang ginatanyag. Gani, wala kuno siya kasayuran sa mga transaksyon sa iyang operations manager nga si Rico Baro. Saka hindi ko officially nga nag-cater ko na sila kaya wala ko kakakuha na silang record. Wala man silang record sa opisina dali. Si Rico lang nakakuha na.
ebaluan na. Wala ko yung knowledge behind that sa pang-operation niya. Giangkon sa operations manager nga si Baro nga nagarecruit sila og gwardya bisan dili lisensyado ang ilang ahensya. Apan matud niya, wala sila naga-issue og pusil. Aduna sab kunoy clearance gikan sa tag-iya ang tanang transaksyon. Ako ginasugo lang kunya kay among kwanda round mangud me na may Mr. Suarez. Isugo ko niya amon iposting na itong gwardya. Wa ko kabalo sa papilis. Okay, duha mo gud ang iyang gidala. Manpower o kanang agency nga security. Ngano makabot-bot man ko nga posting man. Wala may nag-issue sa guard. Kung baril wala may nag-issue. Di kita man ninyo no, natay mga evidence so tapos ongoing po datong investigation among gipasa na pud ang ubang document. Nagpasa na pud og mga request sa karami to verify nga existing pa jud ni iyang security agency. So far ang feedback ganina negative jud daw. Nasayran nga gipang deploy sab sa RBS Promotion and Allied Services ang ilang mga gwardya sa mga Chinese employer sa Dakbayan. Diin 160 pesos lang ang sweldo kada adlaw. Busa, kung mapamatud-an nga illegal ang operasyon sa maong ahensya, posible kining pasakan og tukmang kaso o gilayong ipasirado. Ingon man manubag kini sa Department of Labor and Employment, subay sa dili saktong pagpasweldo niini sa mga trabahante. Sa karon, gikay na ang kasong illegal possession of firearms batok sa dinak pang gwardya. Umaaksyon, Irene de la Cruz, News 5. Gipasa na matod paggahapon ang patong-patong nga kaso batok sa mga nadakpan sa gihimong drug raid sa otoridad sa Isla Verde sa barangay 23-C ning Dakbayan sa Davao niadtong Sabado sa buntag. 17 ka mga dinakpan ang napasakaan og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, illegal possession of firearms ug uban pa. Gibuhian na matod pa ang laing tulo ka tawo human napamatud-an nga wala kini apil sa mga illegal nga binuhatan. Matud kang Police Superintendent Royina Garma, hepe sa Santa Ana PNP, malinawon sa karon ang malinawon na karon ang Isla Verde human nadakpan ang mga dagkong dorogista. Giangkon sab sa hepe nga pipila ka bulan silang mililo sa pagdakop og mga dorogista sa boulevard aron mahatagan matud pa og tukmang panahon ang plano sa CIDG nga dakong drug raid. Ayun, tahimik po yung lugar. Ang monitoring namin sa loob is murag tumigil, natakot. Kasi nakita nila na huli ang mga to. Pero expect na babalik pa rin yan. Maglelaylo lang yan. So sa ngayon, ang plano ko is, I will coordinate po sa main office namin. I would request for additional personnel na magpatrolya sa loob. Nagpulong na ang mga convener sa Let's Do It Philippines movement alang sa pagpartisipar sa Dakbayan sa ipahigayong World Cleanup Day sa Setyembre karong tuig. Target sa maong grupo nga makakuha og 5 million ka mga volunteers sa tibok nasod nga sabay-sabay nga manglimpyo sulod sa 5 ka oras. Nagsugod ang maong kalihukan sa nasod Estonia niadtong tuig 2018 nakapaglimpyo og 10,000 tons nga basura sulod sa 5 sab ka oras nag 50,000 ka-volunteers. We don't have any target of yung the volume of garbage na makukuha on September 20. But imagine how many the volume of garbage na makukuha nang kung ma-hit yung 5 million target na volunteer. Mipadayag og suporta ang duha ka Davao-based company ngadto sa ipahigayong Pilipinas Legend Tournament. Ganina formal nang gianunsyo sa kumpanya sa MX3 nga DMI Medical Supply Company Incorporated o Gold Life Company nga mo-sponsor sila og basketball team sa umaabot nga torneo karong tuig. Salmutan ang Pilipinas Legend Tournament sa mga kaning basketball stars sama nila Jojo Lastimosa, Benji Paras, Alvin Patrimonio ug uban pa. So there is a significant number of players that have already signified their willingness to join as a player, and yung mga hindi naman gusto maglaro, they're also invited even just to come and be part of the organization. It's our happiness also since the Filipinas Legend is really a well-known basketball team and which is giving honor to the Filipinos. So it's really our happiness to also be a part of this
organization. Kabalo ba mo mga kapatid ng awang former heavyweight champion sa gikakulat sa taranya kaya mutombo mga kapatid. Alang sa atong Kabalo ba mo segment for today, atong makauban si Radyo 5 anchorman Robert Teo. Ug para sa itong Kabalo ba mo segment, mga kapatid, gipagawa sa United Kingdom o United States Media ang ngalan ug itsura sa berdugo sa ISIS, ang lalaki nga nakatabo ng naong ang notorious nga executioner sa ilang grupo. Siya gitawag nga Jihadi John. Mao kini atong feature for the day. Mga kapatid, ang most wanted man in the world gitawag si Jihadi John nga nanganlan na. Si Mohammad Emwazi ang executioner sa ISIS nga nakatabo ng naong og gahatag og speech bago gina-execute ang ilang mga gunit nga hostage. Si Emwazi gipanganak sa bansang Kuwait ug mibalhin ang pamilya ni ini sa UK ug sila nahimong citizen. Niyatong bata pa si Emwazi, matud pa sa school yearbook ang iyang ambisyon kay mahimong professional nga soccer player. Ang papa ni ini kay usa ka minicab taxi driver ug ang mama housewife. Ang pamilya ni Emwazi nakapwesto sa tahimik na lugar sa ilang komunidad. Busa, nakurat ang mga silingan kay pag-ilan nila kay Emwazi kay hilumon nga tao. Pero matud pa sa mga teacher ni ini, sa edad pa lang nga 11 years old, makita na nila ang hilig ni ini sa mga violente nga computer games pareha sa Duke Nukem All, Time to Kill. Sa report sa UK Mail Online News nga matud pa sa mga classmates ni ini, mubo ang mga grado ni Emwazi pero sikat kini kay maayo sa sports. Sa mga school records nga girelease sa iyang eskwelahan, si Emwazi nag-enroll sa University of Westminster sa kursong Computer Science nitong 2006. Matud pa sa mga reports, nitong 2009 paliay, ginamonitor na si Emwazi. Si alias Jihadi John ang miputol sa ulo sa mga Japanese reporters nga gipost sa internet human wala kini mibayad og $200 million nga ransom. Grupo pod ni Jihadi John ang nakadakop sa Jordanian Air Force pilot. Sila pod ang nagsunog og buhi sa batang piloto nga gikasuko sa nasod Jordan. Tungod ni ini, nag-military uniform na ang king sa Jordan nga kani Air Force pilot pod og gi-airstrike ang mga kuta sa ISIS ug mipromiso nga dili sila muundang hantud mahurot ang kontra. Ug bag-uhay ra pod 21 ka mga Egyptian Catholics ang walay luoy nga giputlan og ulo og si Jihadi John nagsaad nga magpadayon pa kini ug musulong sila sa Roma. Matud pa sa kani hostage sa ISIS nga gitawag nila ang sadista na grupo ni Jihadi John nga The Beatles, kung asa ang mga nickname nila John, George, Paul ug Ringo. Sa upat, si Jihadi John daw ang makita sa video ug gahatag og speech. Pero ang tinuod daw na leader kay si alias George. Karon, paday na pag-atake ug pagpangita sa gitawag nga si Jihadi John ug sa iyang grupo. Ug happy viewing day kay Reggie Reyes, kay Paulo Serrano ug sa mong bisita na gikan sa Africa nga si Victor Magno. Welcome to Davao City. Ug magkatong 30 minutos nga siksik sa mga balita ug impormasyon nga nagpad sa pinakamaksyon nga newsroom sa Tacbayan. Alang sa dugo pa mga balita, lagon lang sa www.interaction.com. Ug happy 84th birthday sa akong nana Emeng Velilla ug happy viewing sa ila Carlos Arturo ug Sofia Miguel Cabaluna. O kung aduna mo'y mga balita ang abot ninyong maaksyonan o dili ka mga litrato ug video sa mga panghitabo sa inyong lugar, i-post lang kini sa TV5 Davao Facebook page. Labaw pa sa balita. Aksyon Davao, kini si Mikey Portadera. O kini si Jem Avancenia Arenas. Saan man, kailanman, kapatid.